Hi, I'm Phoebe, 30 years old, former musician, currently a front-end web developer. Part ako ng batch 322 ng Zuet Coding Bootcamp. Nung kasi, high school ako, so iba yung curriculum namin sa PSI, di ba? Parang nag-excel ako somehow sa computer science. Tapos pero hindi siya yung naging course ko nung college. Tapos parang, ayun. Parang alala mo yung mga Friendster, gano'n. Tapos mag-edit ka, Tumblr, babaguhin mo yung theme ng pages mo. Parang yun yung parang entry point ko sa parang web development. Pero parang it's way, way, way more complicated pala. Tapos parang naisip ko noon before ako mag-bootcamp, ang gusto ko talagang maging work is like mag-develop ng applications for non-profit organizations. Ganun. Parang around January last year, nag-try ako ng mga HTML, CSS, ganun. Tapos gumagawa ako ng mga parang gawa na Figma. Pero nung nalaman ko na may mga frameworks pala, mas complicated pala siya. Hindi lang siya yung parang simpleng HTML, CSS, yun na yun. Meron pang JavaScript na mas magpapaganda nung page mo or nung app mo. Yun yung naisip ko din na parang I need a little push din. Kasi pag self-study, hindi siya structured eh. Parang depende lang kung ano yung gusto mo. Tapos parang nung nag-try na ako mag-Zuet, parang everyday, ganitong time, mag-aaral ka, magko-collaborate ka with your groupmates. Tapos parang mas ma-enhance yung skills mo. They were looking for someone na marunong ng isa pang framework, hindi yung framework na tinuro sa Zuet. Tapos parang sabi ko, itry ko na lang din. So, inaral ko siya. Tapos, nung third day, nakagawa na ako nung app. Tapos, pinasa ko na. Tapos, parang by the fifth day, may job offer na ako. Without Zuet din, hindi ko rin siya matututunan agad. Kasi tinuruan kami ng Zuet ng React. Tapos, yung framework na inaral ko, almost the same. Parang mas madali yung pag-transition dun sa isa pang framework na needed for my current work. Just wanted to try kung may magagawa ko ba talaga siya. May mga tutorials naman, mga video tutorials, basa ka ng documentation. So, hindi siya yung parang na-perfect ko na in 3 days. I knew enough to make an app. Parang pag di ba kasi sa IT, parang continuous learning talaga. So parang it won't stop there. Meron pang mga next na kailangan mong aralin para lang patuloy mo yung journey. Para sa lessons, parang talaga siya eh, for beginners talaga yung simula. Tapos parang magkaka-pacing na lang siya na parang kaya nyo na. Ganun. Tapos, mababait naman yung mga naging instructor namin kahit yung mga naging substitute. Tapos, yung isa sa mga best part for me is yung collaboration with groupmates. Kasi yun, the best yung groupmates ko. Parang helpful sila dun sa web developer journey ko. Kasi hanggang ngayon, in touch pa rin kami. Now, feeling ko with Zuet, parang mas naging confident ako with my skills. Ngayon na employed na ako, andun pa rin yung imposter syndrome minsan. Pero niisip ko na lang kung nakaya ko noon, kakayanin ko ulit. Ganun. Personally naman, mas confident nga. Pero minsan iiyak ka pa rin. Kasi ang hirap pala nito, sa totoo lang. Hindi siya yung parang fun lang lagi. Parang may madudugong parts yung pagiging programmer. Minsan nga parang hindi mo rin maklaim yung term na tatawagan mo yung sarili mo pa na programmer kasi parang ang dami mo pang hindi alam masyado. Pero andun din yung na-mention ko nga kanina, yung continuous learning. Pag pumasok ka sa field na to, hindi pwedeng nakastock ka lang. So, dapat curious ka pa rin.
try din sila if may kahit konting interest lang dun sa parang field. Kasi once you're there, may something talaga na nakakahook. Ewan ko. Pero yung mga coding bootcamp naman kasi like Suwit, yung na-experience ko, ano siya talaga, parang for beginners talaga siya. Kasi syempre meron akong konting knowledge nung nag-start ako. Pero parang sila, parang i-ease in ka pa nila. So, yun yung maganda sa coding bootcamp. Kaya I really recommend it to people. Give it a shot. Maraming possibilities na pwedeng mo unlock kapag sumali ka ng coding bootcamp.